Isang magandang araw po mga kapatid, ang inyo pong lingkod muli, Pastor EJ, at nasa Devotion 35 po tayo ngayon. Sa aklat pa rin po ito ni Pastor Rick Warren, Open Doors, at ating pong topic is Stay Out of Arguments. Any fool can start arguments. The honorable thing is to stay out of them. Proverbs 20 verse 3. Tayo po'y pinagbala ng salita ng Diyos. Ang mangmang daw po ay mahilig magsimula ng pagtatalo. Pero ang magandang bagay na gawin o honorable thing is to stay out of them. Layuan po sila. So, stay out of arguments. Madali po itong pag-aralan, pero sa actual po ay minsan ay pumapatol na rin tayo minsan kapag sumosobra. Pero ang sabi po dito, wise people are peacemakers and not troublemakers. Wise people don't carry a chip on their shoulders. Looking for a fight, they don't intentionally antagonize other people. So, kung wise daw po tayo, ay magiging peacemakers tayo. Gusto natin ay kapayapaan, hindi trouble. At kung wise din po tayo, hindi tayo mayabang o meron tayong chip sa ating shoulder na laging nagyayabang. Kundi hindi rin natin intentionally ginagawang masama yung ating kapwa, ina-antagonize po natin dahil nagsusumbong tayo, naghahanap tayo ng kakampi, kaya ang kwento natin, tayo yung bida lagi sa storya. The fact is, if you're around anybody for any length of time, you'll figure out what irritates that person. You'll file away that information in case you can use it against them in the future. When you get in an argument and that person says something that hurts, then you push their hot buttons and the argument ratchets up as the other person does the same. So, kapag tayo po may kaibigan, matagal na natin kasama, kabisado na natin ang ugali niya at alam na natin kung ano yung saan siya naiinis. Minsan kapag nakipag-argue daw po yung kaibigan natin, ay gagamitin natin yung bagay na yon, pipindutin natin button na yon para inisin siya. Kaya magkakaroon na po ng pagtatalo. Minsan ito po yung problema, yung mahilig tayong magbalik ng nakaraan, yung tapos na, lalo na sa relationship po, yung halimbawa sa mag-asawa po, kapag nag-historical lang yung asawa, susunod po doon hysterical. Pag nag-story siya na hindi mo pinakinggan, hysterical na po susunod. Yung mga nakaraan na ginawa mong masama, babalik niya lahat sa'yo kahit tapos na. At kapag di mo yung pinakinggan, hysterical na po susunod doon. Sisigawan ka na. Kaya hindi po ito wise, sabi ng Bible. It is foolish. You're not getting any closer to resolution. You're not helping the relationship. In fact, you're hurting it. It is not wise. Hindi po matalino ang historical, hysterical at yung pangiinis sa ating kapwa at pakikipag-argue dun sa kanyang mali. Never compare your wife, your husband, your kids, your boss, or anybody else because everybody's unique. Comparing opens the door to anger. Isa pa po ito, yung comparison. It's one of the root cause of arguments, yung kapag ipipilit mo na mas magaling ka, mas mahusay ka, mas matalino ka. Actually, kapag kinumpare po natin sa iba na tiningnan po natin na mas mahusay tayo at kinumpara din natin ating mga mahal sa buhay, mga loved ones natin, mga accomplishment nila dun sa ibang tao. Minsan naman, ang pinagyayabang lang ay ibang tao. Minsan yung sarili natin, hindi naman natin iba ipagyabang. O yung mga kamag-anak natin na sa tingin natin failures na mahihirap, ang tinuturo lang na pinagyayabang ng tao, yung mga kamag-anak nilang mayaman, pero yung bahay ng kanilang kamag-anak na mahirap, di naman pinagyayabang. Hindi po ito maganda kasi argument lang po yung mangyayari. Kaya yung nagyayabang na mas magaling yung lolo ko sa lolo mo, wala pong patutunguhan po yun. Kahit mas super lolo pa yung lolo mo, may mas sigit na mas super lolo pa po doon. Kaya tandaan po natin, laging may mas sigit po sa atin. Hindi lagi tayo ang tama, hindi lagi tayo ang magaling. Mayroong mas may higit na tama at may mas sigit na magaling po sa atin. Kaya wag nating kino-compare. Kasi re-result lang po ito ng argument. When you start laying on the guilt in the relationship, all you're going to do is to get exact opposite of what you expect. It doesn't work. It's foolish to condemn others without expecting an argument.
Yung isa pa po ay yung mahilig tayong mag-fault finding, yung mag-condemn ng ating kapwa, naglagay ng mali sa kanila. At ito po ay foolish din. At hindi ito magkakaroon ng magandang resulta. Argument din po ito kasi ang tao na mali, na ma-corner po natin, ang mangyayari po dyan mangangagat po yan. Pag na-corner nyo na, i-justify niya na kahit mali. Gagawa na po ng story yan. Uunahan ka na yan. Magchichismis na yan. Sisirain ka na do sa ibang tao. Kaya hindi dapat tayo nagko-condemn. Hindi tayo fault finding. At hindi tayo nagsisimula na maglagay ng mga guilt sa ating relationship. Sabi po ng isang influential psychologist ng 20th century, si William James, sabi niya po, wisdom is the art of knowing what to overlook. Wisdom is the art of knowing what to overlook. Sa Tagalog po, ang karunungan daw po ay isang kaartihan o isang art na para malaman of knowing what to overlook, kung ano yung dapat na palampasin, i-overlook. Kasi may mga bagay na hindi dapat natin pinapatulan na kailangan pinapalagpas na lang. May mga tao na hindi dapat po pinapatulan kapag nagsimula siya ng mga bagay na halimbawa nag-chismis siya sa atin, nakarating sa atin na hindi naman dapat patulan. Kasi alam naman ng tao kung kahit sinisira tayo ay alam naman tao, kilala naman tayo ng tao, hindi dapat tayo kailangan handang ipaliwanag ang ating sarili sa ating kapwa. Kasi nakakapagod lang po ito. At tama po si William James. Wisdom is the art of knowing what to overlook. Wise tayo kapag alam natin yung dapat patulan at dapat hindi. At mas madalas, dapat hindi pumatol. Kasi sayang lang po yung energy. May kakilala po akong ganyan sa Facebook. Hilig niyang makipag-argue sa Facebook. Yung comment, pag may nag-comment na against do sa post niya, lalo na nung panahon po ng eleksyon, pula versus dilaw versus puti, naku po, ay marami pong argumento po dyan. At ipipilit niya sa kanya, ipipilit din naman ng kanyang ka-argue yung sa kanya. At minsan, ang masama po dito ay nagkakaroon ng personalan at hindi na po ito healthy. Kung for the sake of argument, okay lang. Kung professional po tayo na mag-argue tayo na walang halong personal, ay maganda po ito. Pero minsan di po maiwasan na dahil natatalo tayo sa dahil marami siyang facts na ibinabato. Minsan ay below the belt na yung mga arguments, yung mga comments. So hindi po ito maganda. Kaya maganda na lang, no comment. Irespeto na lang po natin kung ano yung paniniwala niya. Kaya in the heat of the moment, your words can feel justified. Minsan kapag nasa gitna daw po ng mainit na pagtatalo, ipipilit po natin na tama po tayo. I-justify po natin ito. But ultimately, they undermine your relationship. Pero ang nagiging problema po dito ay nasasacrifice naman po, nababaliwala yung relationship natin sa ating kapwa. Remember, it's better to lose an argument than to lose a friend. Mas maganda na matalo tayo sa argumento, hindi maubusan tayo ng kaibigan dahil parang feeling Kuya Kim tayo, all-knowing, lahat alam natin. Kapag mayroong isang topic, tayo bida lagi, tayo lagi ang pabibo, lahat ng pipilit po natin. Na tayo tama, meron pong mga ganyan na mga tao. Lalo na kapag nalasing, siya na yung dati tahimik nung hindi pa lasing, nung nalasing. Napakadaldal, nangaagaw pa ng mic. Tapos lahat ng kwento niya, siya yung bida, siya yung tama. Pag nagkumontra ka, galit sa'yo o hindi ka kikibuin. Hindi po magandang pag-ugali po yan. Maubusan po tayo ng kaibigan. If you're wise, you'll stop using hurtful words in a conflict. Tayo po ay pinagpala ng ating devotion. Kaya kung matalino raw po tayo, iwasan po natin ng gumamit ng masasamang salita kapag may conflict. At conflict is inevitable. It is imminent. Hindi maiwasan po yung conflict. Pero pwede nating maiwasan na huwag pumatol at higit sa lahat, hindi magsalita ng masama, lalo na yung personal. Kung argument lang. Stay lang to tayo sa topic, not out of topic. Pero ang pinakamaganda po dito, tularan po natin ang ating Panginoong Jesus. Although may pinatulan si Jesus, nagalit din siya, inaob niya yung mga nandun sa templo na nagtitinda, nakipag-argue din siya.
At may time na kailangan nating makipag-argue din, magpaliwanag tungkol sa bagay na talagang dapat natin ipaliwanag. Sabi nga ni Atty. Jopet, kung kayo may katwiran, ipaglaban mo. Pero yung mamili po tayo ng battles natin, wag laging lahat pinapatulan. Kaya pagpalain po tayo ng Panginoon at ang Espiritu po ng kainahunan mula sa ating Panginoon at taglayin natin. Amen.